Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, samahan nyo kaming subukan itong Haval H6 HEV. RIT, Riding. Ano, ready ka na? Karati naman ni, tara na! Maraming naglalabasan na bagong sasakyan ngayon. Merong nagpa-park ng kusa, may halos nagmamaneho ng kusa, matindi sa tipid sa gasolina, meron ding ubod ng komportable at ubod ng tulin. Iba-ibang tao, iba-iba yung gusto. Kaso, gusto mo lahat yon. Kaya ito, ang Haval H6 HEV. Ang makina nito ay 1.5-liter turbocharged gasoline engine plus electric motor. May combined maximum power ito na 240 horsepower at may combined maximum torque naman na 530 Nm. Ang transmission nito ay dedicated hybrid transmission. Sa unahan, sophisticated na klase ang itsura. LED lahat ng ilaw pati fog lights. Merong dalawang camera, isa para sa 360 at isa para sa driver's aid sa ibabaw. Meron din tong parking sensors at sensor para sa driver's aid dito sa baba. Sa sides, mahaba at klase ang dating. May roof rails na black, power folding side mirrors na may camera at signal lights, may black accent sa fenders, may chrome insert sa baba, ang size ng gulong ay 225/55 R19. Sa likod, parang car from the future. Bilugan ng shape. Ang taillights ang angas kasi parang one piece lang at mataba pati sa gitna. Dapat pala taillight walang S. Matte diffuser ang nasa ilalim, ang linis ng dating. May rear fog light pa. Shark fin ang antena at spoiler na may third brake light. Merong rear camera at parking sensors. Lagay mo lang din yung paa mo sa ilalim kung saan ang bubukas ang tailgate. Social ng interior, no? Simple, andyan lahat ng tech, pero hindi nakakalito, hindi yung masyadong maraming pindutan na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Usapang space naman ang unahin natin. Sige, yan na nga unahin natin. Naka-normal driving position ako dito sa unahan, pero ang space ko sa ulo, lampas 5 daliri pa. Pag ako naman yung umupo sa likod, lampas 2 fist ko pa yung space para sa tuhod. So maluwag na maluwag siya. Wala kang problema sa space kahit matangkad ka. 5'8 ako Yung trunk, malaki rin yung space. Kaya stroller man, cooler o kaya baggage, sure na kasya dyan. Meron din siyang kasamang cargo cover. At doon naman sa driver side, merong ilaw, magkabilaan, merong talian. Tapos yung second row seats, 60-40 yung folding kung kakailanganin mo pa ng more space. Sa ilalim naman ng trunk, wala siyang spare tire. Pero meron naman siyang tire sealant at compressor. Tapos sa ilalim nun makikita mo 2 yung battery. Yung isa para sa accessory, tapos yung isa para sa hybrid system. So, kitang-kita mo, high-tech, di ba? Galing! Sa second row seats, abot yung panoramic sunroof na nasa ibabaw. Meron siyang 2 ilaw magkabilaan, may hawakan, merong seat back pockets, meron ding door compartment. Meron tayong 2 aircon vents dito na merong 2 USB port, merong center armrest na merong 2 cup holders, may ISOFIX tethers at may 3 seat belt. Dito sa unahan, simpleng sosyalin yung dashboard. Wala siyang masyadong crazy design, pero pasok na pasok sa taste ko. Meron siyang mga soft touch material sa ibabaw, silver accents, meron ding leather dito at totoo yung mga stitching. Yung instrument cluster, 10.25-inch full screen at meron din siyang heads-up display. Ang angas pa ng layout, tsaka kakaiba talaga. Kasi 'di ba yung usual na nakikita nyo, may tachometer, speedometer, pero dito iba kasi. Meron pa rin siya nung speedometer, syempre, para malaman mo yung speed. Pero sa left side kasi niya, ang nakalagay dito, power. So, nagiging negative siya, nagiging positive siya. Ibig sabihin nun, pag positive, nagbabawas siya ng kuryente. Pero pag negative naman, nag-charge naman siya. Ang galing, di ba? Kasi meron siyang regenerative braking at marami pang functions. Mamaya isa-isahin natin saglit, ha? Ang dami kasi.
Kung gusto mo naman talaga ng tachometer, meron kang choice. So, pwede mong ilagay sa upper left side ng screen. Pero magugulat ka kasi minsan nakalagay doon 0. Ibig sabihin kasi nun, hindi umaandar yung makina mo. Kaya yung power yung nilagay nila dito. Ako, ang nilagay ko sa upper left side ng screen, yung range ng gasolina. So, ngayon, ang range ng gasolina natin, 477 kilometers. Pero parang mga nasa 70% ng fuel gauge, no? Parang 70% ang natitira or 70%. So ang galing, 'di ba? Ang layo ng pwede mong puntahan, hindi pa yan full tank. Pwede mo ring palitan 'yon kung anong gusto mo makita. Kunwari, gusto mo ng tire pressure monitoring system, pwede naman 'yun yung ilalagay mo dito. Kung ano yung mas gusto mong nandun, or palit-palitan mo habang nagda-drive ka, 'di ba? Bago ka umalis ng bahay, ilagay mo sa TPMS para alam mo kung meron kang flat na gulong. Pag umaandar ka na, lagay mo yung range para alam mo kung gaano kakalayo makakapunta. O, di ba? Bahala ka na. Ang infotainment system naman, madali siyang gamitin at saka mabilis yung response. Pwede mo rin siyang i-customize kung ano yung gusto mong makita sa screen. Meron din siyang Android Auto and Apple CarPlay. Actually, parang nga siyang cellphone eh. Kasi pag pinindot mo yung screen, di ba, pwede mong baguhin yung mga icons na nandun or kung ano yung nakalabas doon. Gusto mo calendar o clock. Dito ganun din eh. Ikaw yung mamimili. Kunwari, gusto mo yung navigation sa left, yung music mo sa gitna, tas aircon mo sa right. So, ikaw na, bahala ka kung ano gusto mong gawin. Sa bandang gitna, merong mga physical buttons. Andito yung control ng aircon, hazard switch, merong pindutan para lumabas yung 360 cam, tapos meron din siyang power ng infotainment system. Sa baba nun, meron siyang wireless charger. Merong 2 cup holders, rotary naman yung shift niya, tapos yung park, pipindutin mo lang sa ibabaw. Naka-auto hold function na rin siya at saka merong electronic parking brake. Meron ding leather console sa gitna na napakaluwag sa loob. Meron pa tong open compartment sa ilalim ng center console. Magkabila, meron silang USB, tapos sa passenger side, meron din siyang power supply. Ang dami niyang laman, no? But wait, there's more! Understatement kasi yon, kasi grabe, ang dami pa talaga. Loaded na loaded talaga to. Pero ngayon, dito muna tayo sa pinaka-importante, yung driving. So ngayon, mga katandem, nasa 27 kilometers per hour tayo. Igagas ko lang siya. May hata ka agad kasi yun yung electric motor. Tapos ngayon, naririnig mo yung makina, nag-o-on na siya. So, tuloy-tuloy talaga yung bound mo sa katawan. Grabe. So, kung gusto mo ng matulin na sasakyan, abay, pwede sa'yo to at napakatulin. Hindi lang yan, mga katandem. Yung suspension nito, napaka-komportable. Pero, pagka nag-cornering siya, kagaya ngayon, medyo mabilis tayo, tapos corner tayo, lapat na lapat pa rin siya sa corner. Para siyang medyo sports car. Hindi, actually performance car talaga to eh. Napakatulin talaga nito, mga katandem. Pero alam nyo, sa real world na paggamit, no, meron tayong nakausap, 19.63 kilometers per liter. Pero ganito yung performance. Grabe talaga to, ibang level yan. Tapos corner tayo. Uy, wag tumalon! Tuling kasi. Nakaka-enjoy. Sa braking naman, wala ka rin problema. Malakas na malakas yung preno. At pwede ka rin actually dito na mag one pedal driving. So ano ibig sabihin nun? Pag tinapakan mo yung accelerator, mag-accelerate ka. Tapos pag binitawan mo siya ng konti, mamemreno na siya ng kusa using yung regenerative braking natin. So ang nangyayari nun, mas titipid ka pa sa gasolina habang nag-charge ka pa ng kuryente para mas humaba pa yung range ng sasakyan. O, di ba? Ang galing. That's what you call tech. Sa shifting, wala kang mararamdaman kasi kahit tapakan mo siya, instant na kaagad yung power. So wala ka ng shift eh. Talagang tuloy-tuloy lang siya, linear lang. Bilis lang siya ng bilis. Kaya din itong mag-park ng kusa. Meron ka lang pipindutin dito sa screen. Tapos aalalayan mo na lang siya ng preno.
merong automatic reverse assistance. So ibig sabihin nito, kunwari makitid yung papasok sa inyo. So pumasok ka, ngayon hindi mo na kayang palabasin doon, hindi mo na kayang paatrasin. So dito, pipindutin mo na lang yon, tapos i-assist ka niya kung saan ka mismo dumaan. Ibabalik ka lang doon sa pinanggalingan mo. So, ang dali na, di ba? Meron siyang traffic jam assist. Para siyang adaptive cruise control, pero gagamitin mo nga lang pagka-traffic. So, susundan lang niya yung takbo nung nasa harapan mong sasakyan. Siyempre, nandito na rin tayo. Meron din siyang adaptive cruise control. So, meron kang adaptive cruise control pang traffic at meron ka rin pang expressway. So, wala kang kahirap-hirap. Pwede na siyang mag-gas or magpreno para sa'yo. Intelligent na rin yung pagpili nito ng hybrid system. So, kung makikita nyo dito sa instrument cluster nga, paiba-iba na siya ng use ng hybrid system. So, kagaya ngayon, 44 km per hour, 48 km per hour, naka-BEV driving tayo. Ibig sabihin nun, battery electric vehicle. Dahil pababa tayo, pag binitawan ko yung accelerator, nagiging energy recovery siya. So, ibig sabihin nun, pagka pababa or mamemreno ka, yun yan, nagre-regenerate siya ng energy para ma-charge yung battery. Minsan naman nakalagay dito, tandem drive. Ibig sabihin lang nun, sabay na gumagana yung battery at saka yung gasoline engine niya para i-propulse yung sasakyan pa forward. So minsan naman, pag nasa expressway ka, naka-parallel mode. So ibig sabihin nun, umaandar yung engine natin, pero nag-charge din yung battery at the same time. Meron din tong stationary mode. Ibig sabihin nun, pag nakahinto ka, yung battery lang ang gumagana para paandarin yung aircon mo, pero yung gasolina mo hindi umaandar. Yun ang sekreto niya kung bakit napakatipid niya sa gasolina. At grabe ang high-tech kasi nga kita mo ang daming nangyayari, nasa background lang siya pero ginagamit mo lang ng normal yung sasakyan. Tapos napakatalino niya kasi siya na yung nag-iisip para sa sarili niya, di ba? Sinabi na namin sa inyo na meron niya itong Android Auto, di ba? Apple CarPlay, pero matindi yung integration nito. Kasi pag ginamit mo yon, lalabas na nga sa screen, di ba? Given naman yun, pare-pareho naman yung mga sasakyan na lalabas sa screen, yung navigation mo, Waze, ganyan. Pero dito ang maganda, pati dito sa heads-up display mo, sinasabi niya, meron nakalagay doon, kunwari 200 meters left, ganon. So makikita mo rin dito sa heads-up display, pati yung speed, pati yung kung gumagana yung adaptive cruise control mo. So, napakagaling, napaka-high-tech, no? Hindi lang basta-bastang usual na nasa infotainment system. Dito, nasa heads-up display. So, hindi ka nalilingon. Oo, tsaka ang maganda pa nito, kahit dito sa instrument cluster, makikita mo kung kunwari may kotse sa unahan mo or may truck sa unahan mo or merong tao sa gilid or merong motor na umaandar din sa gilid or sa unahan mo. So, kita mo lahat. So, ang galing, no? Nadedetect talaga ng system. So, cruise control natin, naset ng 85. So, makikita mo dito, ayan, di ba, may kotse dun sa unahan. Mamaya, ito, may tricycle sa gilid. Hindi niya matedetect yung tricycle siguro. Baka motor yung nakalagay. Kasi baka sa Amerika, walang tricycle. Ayun, may motor na sa gilid, may mga sasakyan sa gilid. So, lumalabas sa kanya. O, di ba? Nakikita mo, nadedetect. O, pati truck na, o, di ba? So, ganyan siya ka-high-tech. Ang galing. So, ngayon, naka-adaptive cruise control tayo. Ang andar ng kotse sa unahan natin, 44, 43. Pero sinet ko ng 85 para lang ipakita sa inyo na kahit naka 85 siya, hindi niya bubungguin yung nasa unahan kasi babagal din siya ng kusa. Pero syempre, ibababa natin yun sa medyo mababang speed kasi 60 km per hour lang naman dito sa kalsada na to. So yan, sinet ko na siya ng 60. O yun, may motor lumabas din. Meron din tong rear cross traffic alert. So kung merong sasakyan na parating, may bagay or may tao, kusa siyang titigil para hindi mo mabunggo. So bagay na bagay ito kahit sa mga baguhan or sa expert or sa matatanda, o di ba? Yung mga hindi mabilis yung mata, di ba? At hindi mabilis yung reflex kasi yun importante. Kasi minsan laging pa tayo sa umpisa. Kapag kayong iba kasi, di ba, natataranta, hindi alam paano gagawin. At least namreno na yung sasakyan para sa'yo. Ang galing talaga nitong Haval, mga katandem. Sa dami ng technology na inilagay nila dito, halos kumpleto na. Pero yung presyo niya, parang entry-level SUV lang. Sulit na siya sa performance, sa mga features. Pero ang importante dito, mga katandem, yung mga technology. Hindi mo na siya kailangan busisiin. Gumagana na lahat para sa'yo automatically. Hindi nasasakit ulo mo. Gumagana yung mga technology ng suabe. Hindi yung jerky, hindi ganun. Suabe talaga lahat ng mga technology yung gumagana. Actually, ngayon nga, gamit nga natin, di ba?
Maganda rin tong sasakyan na to para sa planeta natin dahil konting gasolina lang yung ginagamit niya. Ang Haval H6 HEV ay nagsisimula sa presyong 1,788,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa GWM sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Napansin namin na yung busina may lag siya bago tumunog. Medyo malalim din yung USB dito nakabitan sa center console. Kaya iniwan ko na lang yung wire ko para hindi ko na siya isipin. 5-seater lang tong sasakyan na to, kaya kung mas marami pa kayo sa 5, baka hindi kayo kumasya, pero maluwag to para sa 5 tao. In fairness dito sa Havala, medyo nahirapan kami maghanap ng negative. Pero kung ayaw nyong maniwala sa amin, pumunta kayo sa pinakamalapit na Haval sa inyo, i-test drive nyo rin kasi mararamdaman yun din naman yung naramdaman namin eh. Matipid to sa gas, 19.63 kilometers per liter ang real world use nito. Matulin to, as in yung performance talaga niya, parang performance car. Tahimik din to lalo na pagka naka BEV mode or naka standby kasi nga patay yung makina. Lahat din ng tech nandito na wala ka nang hahanapin pa. Premium yung feeling pero hindi premium yung pricing. Madali lang din tong gamitin, hindi mo na kailangang pindut-pindutin pa lahat ng tech para gumana. Ang verdict ko dito, kung gusto mo ng mga latest technology para mapadali yung buhay mo sa pagmamaneho o kaya para makatipid ka sa gasolina, pero yung budget mo below do sa top of the line ladder on SUV, kailangan mo nang subukan to. Dagdag ko lang ha, hindi basta-bastang technology yung nandito. Talagang gumagana sila at suwabe silang umandar. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! Innova, Nissan Terra, Isuzu, Mitsubishi at marami pang iba. Kung ang mga usapan tungkol sa sasakyan, ang riding in tandem ating maaasahan. Iba't ibang sasakyan kanilang nire-review, motor, kotse at van